Loves! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, skip na muna tayo sa ating pong pangungutang online dahil this time, tatalakayin natin or aalamin natin kung sino-sino nga ba or ano-ano yung mga online lending platforms na nagsasagawa ng ocular inspection or yung tinatawag na home visitation. Pakatutukan nyo po or panoorin po ang video na ito hanggang dulo dahil dito is bibigyan ko rin po kayo ng tips and ideas kung ano nga ba yung mga magagandang gagawin in case naman po na mag-conduct sila ng ocular inspection or home visitation sa inyo pong mga lugar or sa inyo pong bahay. So, ayun na nga po. So, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman po lagi kang notified sa mga utangan service na ginagawa ko dito sa aking channel. Disclaimer na muna, hindi po ito sinasabi na illegal o hindi po ginagarantiyahan na illegal ang mga platform na mababanggit ko dito dahil sila naman po is under Securities and Exchange Commission, authorized and registered platform under Google Search and base na rin po sa kanila pong website. Tapos unahin nga po natin dito si Digido. Si Digido or with an old name of RoboCash. So, dating pangalan ko ni Digido is si RoboCash. Back year 2019, nagkaroon na po ito ng kaso. Marami sila ditong violations at nilabag na batas ng SEC. Kaya sila po na revoke that year but still nandyan pa rin po sila sa Google Play Store. Pangalawa nga po dito ay si ACOM or ACOM Consumer Finance Corporation. Authorized naman po sila under Securities and Exchange Commission. So, pangatlo nga po dito ay si Cash Express. So, kayo na nga po ang humusga personally kung ano nga ba yung nagiging experience nyo dito sa pangungutang nyo, kung legit ba or illegal si Cash Express in terms po sa pamamalakad or yung sistema nila dito ng kanila pong pagpapautang. Ang apat nga po yan dito ay si Cashmart. Si Cashmart ay nag-offer dito ng Shop Now Pay Later under core program po yan. This is na personal loans, salary loans, car loans, and travel loans. Panglima nga po dito ay si Una Cash. Si Una Cash at si Digido ay isa lamang po yung company ng ginagamit nila under Digido Finance Corporation. Nag-offer din po ito ng Shop Now Pay Later with affiliated banks, including po ang Union Bank, BPI, Metro Bank, PNB, and RCBC. Ang 6 point dyan ay si Skyro. Pang-7 nga po dito ay si Cashelo. So, same as nag-offer po ito ng Shop Now Pay Later for up to 12 months installment basis. So, pang-8 nga po dito ay si Home Credit. So, ito po si Home Credit legit na nag-home visit po dito. Po ito sila. It's either na nasa Luzon ka or within Metro Manila. Nag-home visit po talaga sila dito in times po na mayroon ka po talaga dito unsettled balance. Nagkakanda po talaga sila dito ng ocular inspection mismo sa bahay po inyo. So, may nadagdag nga po dito si Tomo and din si Peso Ready at si OLP. Since po na itong mga platform na nabanggit natin is ang satellite po talaga nila is within Metro Manila po yan. So, possible po talaga or possibly po talaga na kapag kayo po ay nangutang dito at kayo ay nasa within Metro Manila is possible talaga na ma-ocular inspection po kayo dito or ma-home visit po kayo. So, ano nga ba yung magaganda natin gawin in times po na dumating po sa punto na magkaroon sila ng ocular inspection sa ating pong bahay? So, unang-una po is kalma. Kalmahin nyo ang sarili nyo. Huwag mong hayaan na manaig yung takot dyan sa dibdib mo dahil best talaga na magkaroon ng home visitation para po pag-usapan nyo ng harap-harapan yung settlement ng inyo pong utang. Pangalawa po is, kapag dumating sila sa bahay nyo, unang-una nyo rin hingiin is yung ID. Yung company ID nila. Check nyo kung employed nga ba talaga siya ng online na nautangan mo. Alamin mo or tingnan mo mismo sa kanila pong picture or yung information ng kanila pong ID kung talaga nga bang empleyado sila ng online na napagkakautangan mo. So, third po dyan, hingin nyo po yung proof of being a representative. So, hingian mo sila ng ini-document kung sila ba talaga yung itinalaga or sila ba talaga yung representative
ng platform na nautangan mo. Tingnan mo doon kung nandoon yung pangalan nila, kung siya ba talaga yung sinutusan na mag-conduct ng ocular visitation sa bahay niyo. And fourth po dito is hingiin niyo po yung statement of account po ninyo. So dito doon po yan nakalagay or nakasulat yung details or yung information ng inyo pong pagkakautang. Nandiyan kung magkano yung nautang nyo or na-specify doon kung ano-ano yung mga nabayaran mo or kung magkano na lang ba yung balance mo. So, yun doon po naka-indicate sa statement of account. So, fifth po is yung terms and conditions or yung contract. So, dito, may mga platform tayo na napagkakautangan na kung saan po is meron talagang digital signing. At mas possible, hingiin ninyo yung proof na nakapag-sign nga po talaga kayo ng kontrata sa kanila. Or, hingian mo sila ng kopya na nakapag-sign ka nga sa kanila ng terms and agreement nila. And last po dito is online transactions. Hingian mo sila ng any documents or copy na kung saan po is nag-fill up nga sa kanila ng information or nag-apply nga po sa kanila online para naman makita mo ng actual na totoo nga talaga yung mga sinasabi ng representative nila. In time naman na nagkasundo po kayo ng field collector na bayaran mo yung balance mo sa kanila. So bago ko magbigay ng full repayment, kung magkakasundo kayo mismo sa loob po ng bahay, hingiin mo sa kanya na i-delete yung record mo or yung account mo mismo sa kanila para lang sa gayon is wala na po silang hahabulin sa'yo. And gumawa po kayo ng verbal na kasulatan na mayroong perma niya at perma mo para nang sa gayon mayroon po kayong kopya, mayroon kayong katibayan na nagkaroon pa kayo ng bayaran sa loob mismo ng inyo pong bahay. After nyo po mag-sign parehas, humingi po kayo ng picture, magpa-picture po kayo katibayan na nagkaroon na po kayo ng agreement o nagkaroon na po kayo ng bayaran sa loob ng inyo pong bahay. Kuhanan nyo po ng picture kasama po yung field collector nila and then yung mga documents na nakapagbayad na nga po kayo sa kanila. So, let's say naman po is hindi po kayo nagkasundo doon mismo sa inyo pong bahay, hindi kayo nagkasundo sa inyo pong usapan, wala ka pang pambayad, at nakikiusap ka pa na kung maaari is the other day or kung kailan ka magkakaroon ng pera, kailangan nyo pong gawin dito is pumunta po kayo sa barangay, magpa-assist po kayo mismo doon sa kanila pong lupon para po bigyan po kayo ng kasulatan or agreement, mapag-usapan nyo kung kailan kayo or kung kailan mo maaaring isettle yung account o yung utang mo sa kanila. Nang sa gayon po is magkaroon kayo ng maganda pong ariglo between po doon sa field collector na pumunta sa bahay po ninyo. Since yung mga online lending platforms na ito na pagkakutangan natin is mostly located within Metro Manila. So most probably po talaga kapag ikaw ay borrower na malapit or within Luzon lamang po ang location po ninyo, especially Metro Manila, may possibility po talaga yan dyan na kayo po ay magkaroon ng home visitation. So, possible po yan na magkaroon sila ng home visitation sa inyong pong lugar dahil malapit lang po yung location nyo sa kanila pong area. But then dito naman, kapag ikaw, ang location mo naman po is Visayas and Mindanao. So yan po ay impossible na rin po yan na mangyari dahil po is hindi naman po nila yan gugustuhin ng mga online lending platforms na kung ang utang mo lamang po is wala pang 5,000, nasa 5,000 below or sabihin na po natin na nasa 10,000 below, hindi naman po siguro nila yan gugustuhin sa layo ba naman ng location mo. So dahil po is sa transportation pa lang, sa representative pa lang, na uutusan nila is maggagastos na po kaagad sila ng malaking halaga compare doon sa amount na sisingilin nila sa'yo. Sa mga nag-aalala, location is Visayas and Mindanao, most probably ang expect nyo po dito is yung pananakot at yung mga threats na kung ano-ano na lang po na pagbabanta ang maririnig nyo or matatanggap nyo mula sa mga ahente ng platform na napagkakautangan nyo dahil yan lamang po ang maaari nilang gawin, ang takutin po kayo. Imposible na po na kayo po ay ma-home visit po yan dyan dahil bukod po sa napakalayo na po ng lugar ninyo, hindi na po nila isasakripisyo yung
malaking gagastusin nila pagpunta pa lang po sa lugar nyo kung ang nautang nyo lamang po is 5,000 below. Kung kayo man po ay na-engage na po dito sa pangungutang online, maging kampante lamang po tayo at huwag po tayong magpapadaig sa takot. Yan nga po muna yung vlog natin for today. Sana nakatulong, nabigyan ko po kayo ng kaunti pong kaalaman regarding po kung magkaroon man po ng ocular inspection sa inyo pong mga bahay. So, ayun na nga po yung mga possible or yung mga maaari nating gawin para naman is makampante tayo at hindi na po tayo ginugulo or hinaharas ng mga ulat agent na napagkakautangan po natin. So, maraming pong salamat. God bless. Bye-bye. Yeah.